Sa katatapos lang po na budget hearing sa Senado, syempre, to the rescue ang mga DDS. Napahiya itong si Sara Duterte sa kanyang sariling katangahan. Ba naman, napakalayo ng kanyang mga sagot. Anong sabi ni Senator Riza Ontiveros? Disappointing. Ayaw sagutin. Napakasimpleng tanong kung ano ang laman ng librong yun, para saan, pero ang layo-layo na po ng kanyang sagot. Ibig sabihin, wala na siya doon sa tinatawag na point of order. Lihis na ang topic. Yan. Hindi naman yan bago sa isang Sara Duterte dahil kahit kailan, hindi naman niya talaga sinagot ang mga katanungan tungkol halimbawa sa paglustay niya ng milyon-milyong pondo. Laging nililihis ang topic. At kung hindi, yung mga undersecretaries naman niya ang sasagot. Ano na? Anong nangyayari? Abay, nasa posisyon ka, pero wala kang bayag. Sa babae, pwede ba yan? Nasagutin. Ang tapang-tapang niyo po na magparinig. Ang tapang-tapang niyo po sa pag-criticize sa gobyerno at kuno nga sa sinasabi mong kapalpakan at kagkamalian ng ating gobyerno. Pero sarili mong kamalian, sarili mong kapalpakan, pag tinanong ka, hindi ka makasagot, nililihis mo ang topic. Ngayong darating na August 27, nakatakda naman pong humarap sa Kamara itong Office of the Vice President para sa budget briefing. You see, nagre-represent ka ng OVP. Kaya wag mong bastusin ang posisyon na yan sa pabalang mong sagot. Binalik ang kung ano-anong kwento na nung si Tambaloslos at sasabihin ng mga diehard, napakatapang daw ni Sara Duterte. Hindi po katapangan yan. Katangahan po yan. Kagaguhan po ang tawag sa ganyan. Ayan, haharap siya ngayon or haharap siya sa Kamara, sa lower house sa August 27 para sa budget briefing. At makakaasa daw tayo, sabi ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, na hindi daw niya pahihintulutan. Kung ano yung nangyari sa Senado, hindi niya pahihintulutan ang representasyon niya ang paiwas sa pagsagot ng nakaupong vice-presidente. Totoo, umiiwas lagi. Hindi maipunto, hindi masagot ng tama ang mga katanungan. At yan ang ibig sabihin, meron kang tinatagong kabulastugan. Kung paligoy-ligoy ka. Yon, hindi daw niya papayagan. Point of order agad yan sa akin kung lilihis sa topic. Sa mga ganitong hearing, sa mga ganitong briefing, pag sinabi palang point of order, ganito pala yon. Maganda, ito yung term na ginagamit sa mga legislative sessions to indicate that someone believes the rules or procedures of the meetings are being violated. Katulad ng ginawa ni Harry Roque rin. Napakahaba na ng kanyang sagot, kaya pala pinipigilan siya ni Senator Riza Ontiveros. Wala na pala siya sa point of order na tinatawag. When a member raises a point of order, they are asking the presiding officer to determine whether the rules are being followed correctly and if not, to correct the situation. For example, if a speaker is taking too long or discussing something irrelevant, wala nang kaugnayan, katulad ng diniscuss or sinagot ni Sara Duterte, another member might raise a point of order to address this breach of the rules. Labag sa rules ang ginawa na ng si Sara Duterte. At ito po ay may karampatang parusa. So yan po ang sinisiguro sa atin ng kabataan. Ay, matalino yan. Matalino itong kabataan representative na ito. Kaya sigurado maging exciting ang susunod na hearing, budget hearing, dyan sa Kamara, representing or kasama na syempre ang OVP. At syempre naandyan dapat si Tambaloslos. Naku, pag hindi yan sumipot, yari. Yun nga, sumisipot lang daw itong si Tambaloslos sa mga budget hearing. Pero sa ibang pagdinig, hindi niya sisiputin yan. Wala siyang pakialam. Ang kaya niyang depensahan lang daw ay kung para saan yung budget na ginagamit niya. Pero yun nga, hindi naman pala kayang depensahan. Ang kaya lang daw niyang harapin
Baka sakali siguro, yung kanyang weapon na ginagamit ay wala naman talagang kaugnayan sa budget hearing, sa mga katanungan ng mga senador at ng mga kongresista. Ganyan po ang mga taong may itinatago. Sara Duterte.